Hindi pa rin nakukuha mula sa nasusunog na cargo ship ang katawan ng dalawang Pilipinong namatay sa pag-atake ng rebeldeng Houthi sa Red Sea. At sa gitna naman ng tumitinding peligro sa Red Sea, nag-aalala na ang ilang tripulanteng Pilipino. Nakatutok sina JP Soriano at Rafi Tima. Isa-isang inangat ng Indian Navy ang sakay ng life raft na ito. Mga miyembro sila ng cargo ship na napuruan sa missile attack ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Ang barko makikita pang umuusok sa di kalayuan. Kabilang sa mga na-rescue ang 3 nasugatang Pinoy. Bukod pa sa 10 Pinoy na sa kabutiang palad ay dinasaktan. Hindi naman nakaligtas ang 2 Pilipinong crew member. Pumaasa naman ang asawa ng isa sa mga nasawi sa pag-atake na agad marirecover ang katawan nito na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha mula sa nasusunog na barko. Balik pa. Makabalik tana dyan nga na eh. Nakita ka naman tana, may email ka. Dinalaw siya ng mga tauhan ng OWA para hatiran ng tulong. Patuloy din umunong nakikipag-ugnayan ng OWA sa iba pang kaanak ng mga Pinoy na nadamay sa pag-atake. We have a whole menu of reintegration programs na pwede na pagpilian. Balikan ng buhay, tulong puso, puro tulong yan. Saka-sakaling meron silang negosyo gusto itayo. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang target daw ngayon ng mga otoridad ay makuha ang labi ng 2 nating kababayan. May salvaging operations din sa barko kasi yung 2 labi ng nasawi ay naroon pa sa barko. Ligtas naman daw ang 3 nasugatang Pinoy. They can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities. Maayos din daw ang lagay ng 10 pang nakaligtas na Pilipino. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa DMW, tiyaking maibibigay ang lahat ng uri ng benepisyo at higit pa sa mga naulilang kaanak sa Pilipinas ng 2 Pilipinong tripulante. Bago nangyari ang pag-ataking ito, may mga Pinoy nang na-hostage at nananatili pa ring bihag ng mga Houthi. Pero sa kabila nito, patuloy ang paglayag ng mga barko sa Red Sea na itinuturing na ngayon ng International Maritime Associations na delikado at mapanganib na ruta. Marami sa kanila, may mga Pinoy na crew. Siyempre, kakabahan kami kasi dati pirata lang eh. Pirata walang problema kasi may armed guard kami. Pero yung drone, missile, tsaka helicopter na yung aatake sa inyo, medyo mas delikado na kasi yun, sir. You cannot control the owners if they don't want to pass Red Sea, or they will pursue to pass the Red Sea because of commercial issues. It's all in the business, no? Doon sa mga katipid. Ayon sa DMW, may kasunduan ng nabuo sa mga ship owners na hindi sapilitan ang pagsakay ng mga Pilipino sa mga barkong daraan sa Red Sea. Pero kung sila ay sasampa pa rin ng mga barko at daraan sa rutang ito, dodoblehin o titriplihin dapat ang kanilang mga sahod. Dapat din daw may mga sapat na seguridad sa barko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Rafi Tima nakatutok, 24 oras.